kaliwanagan at kapayapaan ang tanggapin ng bawat isa sa umagang ito. Sa trahedya na nagaganap at magaganap, ay hindi mapapasubalian na ang tao ay patuloy ang paggagapo ng kontakto moral. Hindi iindahin ng mga mananampalatayang natututo anuman ang relihiyong kanyang kinaaaniban, lalo't ito ay umiikot, nagbibigay diin sa kapangyarihan, walang hanggang pag-ibig at katarungan ng ating Ama. Kayo ay kabilang sapagkat napupulsuhan ng direksyong ito na hindi ninyo maitatatwa na hindi nyo pa rin kayang ibuhol ng mahigpit ang mga nagaganap sa kasalukuyan. Sa inyong akala kayo ay higit na mapalad. At higit na kapuspalad ang maraming niyong kapatid. Naging isa sa hindi maiiwasang batas pagkawasak sa alangaang upang hindi na makapaglagos mula sa mundo na panggagalingan ang hapit ng likas na siyang sasagupa sa mapangahas na wika ng tao ay nagdulot ng pagimbal-gimbal na bunga. Kontakto moral. Kayo ay nabibilang pa rin na nakikita pa rin ninyo ang maraming kapangitan na nahandyan lamang sa inyong kapaligiran ng kagandahan ng mga nilikha ng Diyos. Ano ang hinahanap ng inyong mga paningin? Anong level ng
ng kagandahan ang siyang makapagpapaligaya sa inyo. Nakakaramdam din kayo lalong higit ng agang-agang. Huwag nang sabihing takot na maging biktima ng umiiral na virus. Naghihirap pa rin ang inyong mga damdamin. Nakakaramdam pa rin kayo ng pananamlay. Kawalang pag-asa at lalong higit sa kabuuan, kayo ay napapaloob sa sirkulo ng pagkabagot ng isang manlalakbay kapatagan. Kayo ay nakakaungos sa marami ninyong mga kapatid. Sapagkat sa inisyal na pag-aaral ng mga batas ng Ama ay alam ninyo kung ano ang nagaganap sa kasalukuyan. Nagpapatianod pa rin kayo sa liwanag upang kayo ay makatulong at mahawi ninyo ang dilim na yan, na siyang pabigat ng pabigat. Na anumang saglit ay maliligwak at lalong higit na marami ninyong mga kapatid ang tatanggap ng kausa-epekto. Sapagkat kung inyong babalikan at inyong titimbangin, kayo na rin ang nakaligta. Sapagkat binali ninyo ng kalipunan ng mga taong pumapasok sa kanilang kultura o kag-ugalian ang tunay na halaga ng kabuuan ng isang pamilya. Dapat ko pa bang himay-mayin at isa-isahin upang mabalangkas na ito ang pinakamatalim na paraan upang katukin sa bilis na pagkahimbing at pagkalimot ng nakararami. Sa mga biyayang kanilang tinatanggap sa punto de material at finansyal, hindi ba nabaliwala na sa panahon na kailangang magkalimpi-limpi ang bawat miyembro ng pamilya? At dito ay muling buksan, biga ng puwang, ang tinig ng isang ina at ng isang ama sa kaugaliang siyang nagpayaman at nagpakilala sa identifikasyon ng isang Filipinong pamilya. Na kayo rin ang nakabatid na ang karamihan ng mga inyong pagdiriwang o selebrasyon ay may kulay ng relihiyon. Sapagkat ito ang pinamana, hindi inunawa, tinanggap ng buong buo ang pikit na matang fanatismo sa pagdiriwang, na kung saan ay dapat magkaroon ng paglulukob ang mga magulang sa kanyang mga inakay at mulang ipadama ang init, balikan ang yamang pinuhunan, wag na ng buhay, kundi ng paninindigan at tapang na maiiwan sa pusod
ng sangkatauhan. Kayo ang nakakaalam na kung saan inihahatid ang bawat isa. Kung saan saang panig ng lugar na para sa kanila ay nakaaaliw at maganda. Na ang katwiran ay personal, na panlupa, ngunit hindi biniyayaan ang kabuuan ng kahalagahan ng pagbibigay pagkakataon na malimpi, minsan makalawa at muling madama ang init at ang presensya ng bawat isang miyembro ng pamilya. Alam niyo kung ano ang aking tinutukoy. Sapagkat kung inyong tatahakin kung paano na itaguyod ng mga naunang mga kaluluwa ang mga kaugaliang siyang nagpapaigting sa pagkilala sa mahigpit na paggalang at pagyayakapan, pagtutulungan ng isang angkan. Kayo ang nakababatid na ito ay gumuho, sapagkat kahit na ang mga magulang ay bantulot, natawagan ng pansin, paalalahanan ang mga kaluluwang yan na sa kanilang akala ay sapul na nila ang mga karunungan at karapatan dahil nakatuntong sa mga paaralang bayan. Ngunit kayong mga mag-aaral ay hindi yan ang karunungan. Yahandog sa dambana ng kalangitan. Mga kaluluwang, kayo ang hinira sapagkat sa mga baunan ng kanilang kaluluwa, kayo ang magpapatibay. Kayo ang muling gigising. Kayo ang magtutulak upang mga kaluluwang ito ay huwag kalimutan ng tunay na halaga ng pagkatao sa bubong ng isang tahanan. Mga magulang na nangingimi, paumanhin, hintakot, na marinig ang hinanakit sa pagkabigo ng kanilang mga naging supling. Sa mga pangarap na nais nilang makamit. Ngunit ang isang babae at isang lalaki na naging instrumento na muling madama ang pag-ibig at karunungan ng ating Ama, ay naging subyang. Huwag na sa angkang kinabibilangan, kundi ang magiging bunga nito sa panahon na lalandas sa tunay na pakikipag-ugnayan sa kanarami. Sino ka bilang naging ama? Sino ka bilang naging ina? Naitanim mo ba sa tunay na altar ng pagkilala sa kapangyarihan ng Ama sa kanyang puso? Na ang mga bagay
na hinahanap at nais na masilayan ng iyong mga mata upang ikaw ay maaliw. Mga pilak na nais mong masala. Hindi matining ka lang makabagong tahanan. Ngunit ito ay hungkag bilang mag-aaral ng linduyang ito. Nasaan na sila? Nadarama nyo ba ang tunay na daloy at magnetismo bilang mga magulang sa kanilang mga anak? Sapagkat hindi mangyayari sa kontakto moral ng tatlong kaangkin ng pangkabatlayaan ay hahapit ng isang liwanag na tanda ng kalinisan ng puso upang ang kaluluwang ito ay buong taimtim at kabaitang kanyang uunawain at kikilalanin at magiging suhay. Nang wika nga ay ang kabiguang pangmaterial ay hindi ito ang tunay na sagwang gagamitin papalaot sa dagatan ng buhay. Ito ang napupulsahan ng mga kabatlayaan. Minulat, isinantabi ang tunay na esensya ng pagkasilang. At bakit ikaw ang aking nahirang na ama at ina? Sapagkat katotohanan ng isang matalim na tabak ang nakaamba sa lalong mabibigat at walang katapusang mga batas ng pagkukulang, sapagkat sa panahon na kailangan na unti-unting matalbusan ang inaasahan ng kaluluwang tong sa pagkilala sa buhay, kayo ang mapagpalang mga kamay. Kayo ang mga kaluluwang may talino. Hindi katwiran na hindi mo kayang iligtas, sagitin ang sinuman. Bakit pa kayo patuloy na nakikipag-aral kung nananaig pa rin ang pagiging makasarili na muling bibigyan ng diin ang pagkakawang gawa ay nagsisimula sa loob ng tahanan? Anong pagkakawang gawa? Kawang gawa sa moral. Isa sa bigat ng patuloy na sumisigla ang tinatawag niyong virus na yan, sapagkat binaliwala isang paalala sa kontakto moral sa loob ng pamilya. Timbangin ninyo. Huwag kayong babagwalang bahala. Sapagkat ang likas na lakas
pagsubaybay sa inyo ay hindi nyo mapanghahawakan. Kayo ang nakababatid na sa takdang panahon, kayo ay magsusulit. Ano na ang landasin ng mga kaluluwang ito na sumibol sa pusod ng kalupaan ng sangkatauhan na sa kanilang pagsibol kayo ang magsisilbing tangapangalag, magsisilbing iba't ibang salik sa pagpapalusog ng kanyang kaluluwa upang magkatulong na hawain ang mga negatibong elementong yan na patuloy na mabibigat, patuloy na madaragdagan hanggang ang paglapastangan, pagkalimot ng maraming sa kanilang sarili ay mananampalatayang Kristiyano. Sila ang unang bumabalik upang mawasak, gumuho at dumalay ang lalong nagsasalibayang paghangad na makalupa ng maraming mga kaluluwa sa kasalukuyan. Isa yan sa matibay na salik, mga mag-aral, sa pananagano at pananagumpay sa pagtatalo sira ng mga kaluluwa sa kanilang pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa Ama. At kayong mag-aaral ng Espiritismo, ang pakikipag-ugnayan sa Ama ay nababatid niyong hindi lamang nasusukat na kayo ay magkonsentrasyon, kayo ay magmuni-muni na sa panahon, sa isang iglat ng gawain ay ipikit nyo ang inyong mga mata. Ilimpi ng pansamantala ang nagsasalimbayang mga tanong na makalupa sa inyong mga sarili. Mga kapatid, sapagkat kasing lawak ng kaitaasan ng siyensya, ng konsentrasyon, hanggang hindi nalilinis totalmente ng isang tao o nahuhugasan ng lubusan at nahuhubaran ang sariling ito sa makamundong impluensya, gawain, kaisipan. Ang pananahimik ay may sagka kahit nasa ikalimang dimensyon ng nirvana, sapagkat ang nirvana ay may 3 antas at nasa una pa lamang palapag, hindi makakahapit at makakarating upang magsagupa ang hinihinging fluido na ikakalat sa sangkatauhan. Kaya kayong mag-aaral ng katuruang ito, kayo rin ang nakababatid na ang sarili ay hindi pa rin mailagay sa kaliwanagan
at katotohanan ng mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan. Pag-aralan ninyo, banggitin nyo sapagkat maraming mga kaluluwa sa impit na tinig, sa pagtutol, mga kaluluwang nabigo sa mga magulang, sa bawat miyembro ng pamilyang siyang tutulong at aagapay sa ikalulusog ng kanyang espiritu. Kapayapaang muli ang sa inyo ay maghari. Paalam. Doktor Spiritual.